gaano kahalaga, talking about mistakes, na ang pumupuna sa gobyerno ni Marcos Jr. sa kanyang administrasyon ay ang naging katandem niya mismo sa unit team nung eleksyon at isa sa pinagkakatiwalaan, nirerespeto with integrity na political figure na nasa gobyerno, gaano kabigat yan na magiging kritiko ng gobyernong Marcos sa kanyang mga pagkakamali at mga baluktot na patakaran at mga programa, kagaya ng pag-uusapan natin in the next period ng ating talakayan, gaano kabigat kapag ang Sara Duterte bilang vice presidente na ang sumasama sa mga pagpupuna ng mamamayan sa baluktot at mga mali na programa at patakaran ginagawa ng Marcos Jr. government. Alam mo, si Inday, nasa tama siya. Tama ang kanyang pag-iisip, tama ang kanyang moralidad, tama ang kanyang pananaw sa buhay. Kaya nga, hindi niya kaya ngayon hindi na kinayanan yung mga nangyayaring ginagawa. Sige, go ahead, ni BBM, ni Marcos Jr., ni Romualdez. No? So, hindi na niya nakayanan yun. Tulad ngayon, we are, yung nangyari sa Pilipinas ngayon, parang malapit na tayo magyera. Di ba? Tama ka. Malapit na tayo magyera dahil yung China, kinakalaban ng Amerika, pero ang Amerika takot lusubin ang China. So gumawa sila ng kanilang proxy, ng kanilang tau-tauhan. Ang Pilipinas, dahil ang isang leader ay uto-uto. Di ba? Pwede niyang sabihan, oy, yung pera ninyong ninakaw dito sa Amerika, hindi namin ibigay. Pag hindi nyo ibigay yung gusto ko, girahin nyo ang China. Yun ang utos eh. Yun ang utos ng Amerika kay Marcos Jr. So, ibig sabihin, lumalabas ngayon sa mga social media, yung sikben yung binanggit mo. Opo. Na kung ikukumpara mo kay Marcos na maraming mga bagahe, Bagahe. na ang kanyang involvement at ang pamilya niya sa mga ill-gotten wealth na naka-frozen, ang kanilang involvement sa anino ng diktadura ng tatay niya sa Marcos sa martial law noong 1970s at hanggang 80s. Ito lahat ay wala at hindi makikita sa bagahe ng pagkatao at bilang political figure ni Sara Duterte. Tama ba? Malinis, matalino, may kakayahan. Pero ito si Bongbong Marcos, sinasalang-alang niya ang buhay ng taong bayan. Bahalang mamatay kayo sa gira, basta libre kami, makuha namin yung kayamanan namin. So, bahala na kayo mamatay dyan. Yun ang punto ni... At dyan manindigan si Inday. Tulad ngayon sa Luzon. Sinabi mo, di ba, lumalabas ang mga balita na ang presidente ng Taiwan nagsabi, bibili ako ng armas. Inegosyo ng Amerika ang mga armas. So bibili siya. Pero puno naman ng Taiwan ng armas. Saan iimbak? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Dahil pagka maputukan na yung doon sa Taiwan at China, dito puputok din paputang China. Pero saan ang riskback ng China? Dito sa Pilipinas. Sinong mamamatay? Ang mamamayang Pilipino at mga sundalo natin. Yun, manindigan dyan. Alam ko, manindigan dyan si BP Sara na ipagtanggol niya ang taong bayan dahil gusto niyang hindi mamatay ang mga tao dito sa bansa natin. Magandang punto yung binabanggit ni Yusek Ben Ranke. Tatlong bagay nakuha ko sa unang bahagi ng talakayan. Number one, with Sara Duterte now cutting off her ties officially to the official cabinet post sa Marcos Jr. government, nabigyan po siya ng leeway, ng elbow room, at ng platform na hindi nakatali ang kamay at ang kanyang paninindigan sa pag-align sa kung ano ang gustong tahakin ng mga baluktot na pananaw ng Marcos government sapagkat wala na siya sa cabinet post. Wala sa cabinet. Number two na binanggit ni Yusek Ben Ranke, hindi matatawaran po ang popularity, acceptance, and influence ng isang Sara Duterte, not just because Duterte siya. On her own, pagpalagay mo ang 32 million dito, ang mga 9 million yan ay napunta balik sa mga Marcos loyalist na factor. Pero very sizable po ang political base niya. Sabi ni Yusek Ben Ranke, hindi yan bababa between 22 to 23 million. Voters ang loyal talaga yan sa mga Duterte. At yan ay hindi pwedeng bumaliktad sapagkat partida na yung 30% na bumaliktad mula kay Sara Duterte. So mataas pa rin. Mataas pa rin. At number 3 na binanggit ni Yusek Ben Ranke, with Sara Duterte given an approval rating and trust and confidence of the people and the mandate
as the second highest elected official ng ating bansa, ang kanyang pamumuno at pagbigay ng boses at figura sa mga opposition movement like Marcos Alis Dyan, yung grupo ng Maisog, yung grupo ng mga koalisyon kontra giyera. Koalisyon kontra giyera. Ang itong mga grupong ito, mabibigyan ng isang mas lehitimo at mas malakas na opposition leadership because Sara Duterte enjoys the mandate of the sovereign will of the people in a popular election that put her to become the second highest elected official ng ating bansa. Iyan ang kaibahan niya sa isang Rodrigo Duterte. Bagamat ang kanyang ama, no doubt, is still politically influential and still a very popular political figure, pero iba ang dating ng isang Sara Duterte na may pwesto, may kapangyarihan at may otoridad at naninindigan para punahin ang gobyernong kanyang sinamahan sapagkat yan ay nasa mandato niya kung siya ang mag-take ng pamumuno ng political opposition movement. Tama bang kuha ko sa punto yan mo? ang inantay ng taong bayan. Ayun. Kasi ang tingin nila noon, parang nag-double agent si Sara. Paano tayo makapagsalita? Nandyan si Sara sa kay BBM. No? Hindi tayo makareklamo dahil andun ang idol natin, andun yung ating leader, nandun. Ngayon, klaro na, masaya ang mga tao. Ayun. Masaya ang mga tao na may na sila, may leader na sila na susumbungan nila ng kanilang mga problema, ipaglaban sila. But that remains to be seen, mga kababayan, because as of now, mag-iisang linggo o 5 araw pa lang nakakalipas, simula na nag-tender si Vice President Sara Duterte ng kanyang irrevocable resignation as Department of Education Secretary. Opo. We have not yet heard Yusik Ben Ranque, with due respect sa ating Vice Presidente, ng categorical statement to that effect that she is taking the lead of all opposition movement in the country to become a legitimate and powerful voice of criticism and political democratic opposition to the Marcos government. Wala pang ganon. Pero in-expect na ng taong bayan na doon siya papunta. Perhaps it's just a matter of time. Tama po ba, Yusik Ben? Nagsasalita na nga siya doon sa problema ng QGC, yung Human Rights Violation. Nagpalabas na siya ng statement. Palabas na siya ng statement, di ba? At may mga hinaing na siya. Maybe, darating ang panahon na matapos na yung transition niya. Di ba? Kasi under transition pa siya. 1 month. 1 month. Pero tayo po ay nag-antay na kasi matagal na natin gustong alisin si Marcos eh. Nag-antay tayo na may isang figure na maglilid sa atin. Nayayakapin ng mas malawak na mamamayan. Malawak na mamamayan. Kaya nga nanawagan tayo. Marcos, alis ka dyan. Ako kwentang tao.